Feng Shui Consultancy. www.pakbettv.com. Excited ka na ba na i-celebrate ang New Year 2024 kapakbet? Ako rin excited na ako. Pero bago ang lahat, may mga bagay at gawain tayong dapat na hindi gawin sa mismong New Year 2024. Ito ay dahil pinaniniwalaan na ito ay magbibigay kamalasan sa unang araw ng bagong taon. Ang ganitong mga paniniwala mga kapakbet ay superstitious beliefs na pinasapasa na ng mga ilang henerasyon, lalo na sa atin sa bansang Pilipinas. At walang masama at mawawala sa atin kung tayo ay naniniwala pa rin dito. Kaya naman alamin na natin ang mga bagay at gawain na hindi dapat gawin ngayong New Year 2024. Ilista mo na sila mga kapakbet. Una, pag-general cleaning sa bahay bago ang bagong taon. Ang pinaka-the best day ng paglilinis ng bahay para sa New Year mga kapakbet ay at least 2 days or 3 days bago ang bagong taon. Kung maglilinis o magje-general cleaning ka sa December 21, isa itong tabu o malas ito mga kapakbet. Sinasabi kasi na kapag sa ganitong petsa ka maglilinis, tinataboy at winawalis mo raw ang swerte, yaman at positive energy ng bahay. Ikalawa, pagsusuot ng itim na damit sa bisperas ng bagong taon. Ang pagsusuot din ng itim na damit sa bisperas ng bagong taon mga kapakbet ay isang malas na gawain dahil mamalasin ka sa unang araw ng bagong taon. Ang kulay black kasi ay may asosasyon sa kamatayan at pagluluksa. Kaya kung isinuot mo ito sa bisperas ng bagong taon, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay parang nagluluksa at hindi masaya at ibig sabihin lamang nito ay negative energy ang maa-attract mo, hindi positive energy. Ikatlo, pagbigay o pagtanggap ng regalo na nakabalot sa itim at puti na pangbalot o wrapper. Hindi rin pinapayo mga kapakbet na tumanggap ka o ikaw ay magbigay ng regalo na nakabalot sa itim o puti na wrapper. Ito ay dahil may koneksyon ang mga kulay na ito, lalo na ang kulay black sa kamatayan at pagluluksa. Hindi ito tumutugma sa okasyon na kung saan ay masaya lang dapat at walang bahid ng negative energy. Ikaapat, pagmumura sa bisperas ng bagong taon at sa unang araw ng bagong taon. Wag na wag mo ring gagawin ang pagmumura sa New Year 2024 kung ayaw mong malasin sa unang araw ng bagong taon. Ito ay dahil ang ganitong gawain mga kapakbet ay nagbibigay at mag-iimbita lamang ng misfortune at bad luck. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ikalima, hindi paggalang sa mga nakakatanda. Wag na wag mo ring gagawin ang hindi paggalang sa mga nakakatanda ngayong New Year 2024 mga kapakbet. Kahit hindi New Year, ang paggalang sa mga nakakatanda ay dapat gawin at ang hindi paggalang ay dapat iwasang gawin. Kapag ginawa mo ito, lalo na sa New Year 2024, kamalasan ang magiging bunga nito at may posibilidad na ikaw ay mawawala ng parte sa inyong pamilya. Ika-anim, hindi pagbayad sa mga utang. Hanggat maaari mga kapakbet bago ang New Year 2024, lahat ng mga utang mo ay nabayaran mo na. Pinaniniwalaan kasi na kapag may utang ka pa sa susunod na taon, malaki ang posibilidad na magkakaroon ka ng financial problems sa buong taon. Nag-iimbita rin ito ng kamalasan. Ikapito, pagsusugal. Ang pagsusugal ay isang bisyo mga kapakbet. Kaya naman wag na wag nyo itong gagawin sa New Year 2024 kung ayaw nyong malasin sa unang araw ng bagong taon. Ikawalo, away na hindi pa naaayos. Kung may nakaaway ka o kaalitan mga kapakbet, mas mabuti na bago matapos ang 2023, solusyonan at magbati na kayo. Kasi kung hindi nyo ito naayos bago ang New Year 2024, mag-i-invite ito ng negative energy na siyang magiging ugat kung bakit kayo mamalasin. Hindi natin mabibigyan ng kasiguraduhan na ang mga nabanggit na pamahiin ang siyang magiging dahilan kung bakit tayo mamalasin sa unang araw ng bagong taon mga kapakbet. Pero isa lang ang sigurado at siyang tunay. Kung idiniriwang nyo ng masaya at masagana ang bagong taon, tiyak na siswertihin kayo sa unang araw at sa buong bagong taon.
Kaya naman, magsaya, bumati, spread love at maging positibo sa New Year 2024. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakpit.